Ang sabi po ng Panginoong Jesus, ibig kong marinig ninyong mabuti ito. Kayo ang asin ng lupa. You are the salt of the earth. Ako po ay nagpapasalamat ngayong umaga sapagkat kasama ko po ngayon yung mga totoong sinabihan ng ating Panginoong Jesus. Kayo ang asin ng lupa. Totoong mga asin sapagkat hindi natutunaw kahit malakas ang ulan. Ano po? Pinakinggan ko mabuti yung message ni Kuya Nonoy noong nakaraang Wednesday. At nagpasya po ako na mabuting sundan ko. Kaya binigyan ko ng pagpapatuloy. Kumbaga sa ano ay parang continuation noong medyo mahabang sermon ni Kuya Nonoy. Kaya mas mahaba din po ito. Ano po? At ang pinili ko pong title ng ating gagawing pag-aaral ngayong umaga, ang sabi po, there is always something for which to be thankful. Meron daw pong lagi tayong makikita ng isang bagay sa ating buhay na akala natin wala, na pwede nating ipagpasalamat sa Panginoon. Okay. Mga kapatid, i-promote ko lang ho ito ng konti. Ano po? Alam niyo ho ba yung Tagalog idioms na natutulog sa pansitan? Hello? Natatandaan niyo po yun? Hanggang ngayon, ginagamit pa ho yun ng ilang mga tao, mga kababayan natin. Yung bang pag sinabing, para kang natutulog sa pansitan, Ang ibig daw pong sabihin nun, mga kapatid, ay ito yung mga tao na parang hindi aware sa magagandang bagay na nangyayari sa kanyang kapaligiran. Ano po? Yung mga tao na namimiss niyang i-grab yung opportunity na tumanggap ng mga biyaya. Halimbawa, nakakabigaya na. At pagkatapos ay hindi niya na mamalayan, meron palang isang mga tao na nagbibigay ng biyaya sa mga tao, pero siya ay hindi nakakuha. Ang sinasabi sa kanya, hindi ka nakakuha. Kahit ano lang, uwi kang basyo. Ikaw kasi tutulog-tulog ka sa pansitan. Di ba? Natatandaan nyo. Now, bakit ko ba sinabi ito, mga kapatid? Humingi ako ng permiso kay pastor. Sabi ko, pastor, kasi alam naman pagka ina-appoint mo ako o ina-assign mo ako na maging na mag-minister sa panahon ng pananambahang katulad nito, ay medyo totoong mahaba. Mahaba po itong ating pag-uusapan, mga kapatid. Pero hindi naman ho ito nakadepende sa dami ng makikinig kundi depende ho sa puso na nagpasyang totoong makikinig. Ang totoong dahilan ng kanilang pagkapunta ay para makapag-aral at tumanggap ng biyaya, tumanggap ng blessing sa Panginoon. Sabi ko, pastor, humingi ako ng permiso sa kanya, magdadala ho ako ng pansit para kahit na medyo mapahaba tayo ay hindi ho tayo uuwi ng gutom. Ano ho ba yung pansit? Kasi ang pansit ho, mga kapatid, ay ina-attribute yan sa blessings. Ano po? Now, sinasabi ko ito, mga kapatid, para sabihin sa inyo, mamaya na ho kayo matulog, mamaya na ho kayo matulog sa pansitan, pagkakain na natin ng pansit. At para hindi tayo umuwi na basyo ang ating mga kamay. Alam niyo, yung pansit blessing daw po yan, kasi sinasabi na, yung pansit daw ho ay pag kami birthday long life blessing, di ba? Mahabang buhay. Kasabihan lang po yon. Ang totoo ang buhay natin, mga kapatid, ay hindi naman nakasalalay sa pansit Ang nakasalalay ho ang ating buhay, ang totoo pong may hawak ng ating buhay ay ang Panginoon. Pero sinasabi na long life, pagka mayroong may birthday, ipagpansit mo naman para mahaba ang buhay. Huwag ho kayo matutulog, mga kapatid, samahan niyo ho kayo. Samahan niyo ho ako, samahan niyo ho kami. Mamaya na kayo matulog pagkakain natin ng pansit. Alam ko masarap matulog kasi malamig. Okay. More or less siguro mga 25 years ago,
Ang church natin, nung doon pa tayo nagsasama-sama sa may ATS, Asian Theological Seminary, matagal na po yun. Sa isang pagkakwentuhan, panahon po ni Pastor Mario, sa isang pagkakwentuhan, all of a sudden, isang teenager, kabataan noon, kabataan, ang isang ay biglang out of the blue, tinanong si Pastor Mario, si Atoy po ang tinutukoy ko. Siguro by that time, ang edad ni Atoy, mga 17, 18. Ngayon, 25 years ago, mga 40 plus na siya. 40 plus na ho siya ngayon. Ang sabi ho ni Atoy, kung straight from the horse's mouth, ang sabi, kasi si Pastor Mario ho ang nagkwento, ang sabi niya, Pastor, paano kaya kung wala ang Biblia? Ano po? Paano kung wala ang Bible? I-elaborate ko kung mabuti yung tanong ni Atoy. Bigyan ko ng konting pagdudugtong. Parang ganito, Pastor, paano kaya kung hindi tayo niregaluhan ng Diyos ng Biblia? Mga isang simpleng tanong, mga kapatid, ng isang kabataan, pero ito po ay maaaring magbigay ng isang malalim na pag-iisip sa isang pastor. Kayo, mga kapatid, ibig ko kayong tanungin, kung sakasakaling wala talaga ang Biblia, na-imagine ho ba paano tayong mabubuhay ng mga Kristiyano? Pwede ho bang ipakiusap ko sandali na alisin yung hangin na tumatama dito para hindi... Imagine po natin, mga kapatid, ipagpalagay na natin ang nagkatotoo. Ano po? Yung sinasabi na paano kung talagang hindi tayo pinagkalooban ng Diyos ng kanyang mga salita. Ano po ang magiging ayos natin bilang isang bansa ng Diyos? Ano ho ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kanyang sarili? Slide, please. Ang sabi po sa Psalm 119:105, Your word, O Lord, is a lamp unto my feet, a guide or a light into my path. Sa ibang salin, ang sabi, Your word, O Lord, is a lamp that guides my step, that light and show the path that I should take. Ang iyong salita, O Panginoon, ang sabi ng salmista, ay ilawan sa aking mga paa at tanglaw sa aking mga landas. So, ang Biblia po pala, mga kapatid, ang Bible, para sa atin po ng mga Kristiyano, with emphasis, ibig kong pagdiinan ito, para sa atin po ng mga Kristiyano, ang Biblia po, isa po itong mapa, guide, signpost, nagtuturo sa atin kung ano ang daan na dapat nating lakaran. Ito ang ating guide sa ating paglalakbay buhay Kristiyano. Travel guide. Ang isa pong paalaala, generic na paalaala sa lahat ng mga tao ng ating Panginoong Jesus, ang sabi niya, Man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Ang tao daw po ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay, hindi lamang sa pansit dapat nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Si George Washington po, one of the greatest American president, ay nagsabi ng ganito, It is impossible to rightly govern a nation without God and the Bible. Mahirap daw pong i-govern na totoo ang... Sandali lang po, mga kapatid. Mahirap daw pong i-govern ang isang bansa kung hindi ito naka-founded sa salita ng Diyos. Salamat na lamang, mga kapatid, dito po sa ating bansa, idineklara ng ating Pangulo na yung January 25 to 29, nasako po ang birthday ko, ay tinawag na idineklara na Bible Week. Bakit? Ang sabi ganon, to remind the Filipino people of the primacy of God's Word over their lives and decision.
If we want to see true development and lasting change in our country, then we need to follow and obey the Word of God. It is impossible to rightly govern a nation without God and the Bible. Pagkat tayo po ng mga Kristiyano, sabi nga nun, ay para daw tayong isang bansa. The Christian realm, ito ay parang isang bansa na may sariling sovereignty. At ang atin pong konstitusyon, ang saligang batas natin ng mga Kristiyano, ay walang iba kundi ang Biblia. Ano po? Walang iba kundi ang Biblia, isang konstitusyon na nakapailalim po, na isang konstitusyon na ang Diyos po ang siyang sumulat. Ano po? Tayo ng mga Kristiyano ay parang isang bansa na may sariling soberenya, may sarili tayong konstitusyon at ang ating saligang batas o konstitusyon ay ang Biblia. Ang Biblia ang ating supreme authority. Ang ibig po sabihin ng supreme authority ay ang church ay nakapailalim po sa Biblia. Hindi po ang Biblia ang siyang nakapailalim sa church. Ang lahat po, mga kapatid, ng sinasabi ng Biblia at ang lahat po ng ating buhay ay kinakailangang masala kung ano ang totoong sinasabi ng Biblia. Isang konstitusyon o saligang batas na ang Diyos mismo ang siyang sumulat na hindi pwedeng i-revise, hindi pwedeng i-alternate o i-alter at hindi pwedeng baguhin, amyendahan ng kahit na sino mang tao. Why? Ang sabi po sa Isaiah 55:8 and 9, "For my thoughts are not your thoughts." Ang aking isipan ay hindi ninyong isipan. "Neither your ways are my ways," declares the Lord. "As the heavens are higher than the earth, so are my ways are higher than your ways, and my thoughts are higher than your thoughts." So, ang sabi po niya sa kanyang mga salita, huwag ninyong dadagdagan, huwag ninyong babawasan, at huwag ninyong pipilipitin. Okay. Para pong isang trivia, mga kapatid, ano po? Bible trivia. Sinasabi na ang Biblia raw po ay mayroong 66 books of canon. At sa kabuuan ng Biblia, mga kapatid, ay mayroong 31,102 verses. Dami. 31,102 verses o mga talata. Pero alam niyo ba, mga kapatid, ito'y narinig ko lang at ibig kong i-share sa inyo. Out of 31,102 verses, just one verse na nakuha po natin out of context, isang verse lang na maipaliwanag at maipaintindi sa iyo ng papilipit. Twisted explanation para tayo ay malinlang o makapagdudulot po ito sa atin ng pag-aalinlangan sa buong kasulatan. Makapagdudulot po ito ng confusion sa atin sa buong aklat. Isang verse lang na maipakain sa atin o maipaliwanag na out of context ay maaari nitong baguhin ang ating perception sa ating buhay. Kaya ang warning po ni Apostol Pablo, sinabi niya sa mga Galatian believer, Galatians 1:8, ang sabi niya po, "But even if we are angels from heaven," kahit na kami o mga anghel man sa langit, preaches different kind of gospel than the one we preach to you, let him be accursed. No other gospel. Sabi ni Pablo, kahit na nga ako, o kahit na kami, o kahit na mga anghel na galing sa langit, ay mangaral sa inyo ng ibang Biblia na aming naipangaralan sa inyo, ang warning po ni Apostol Pablo, let them be accursed. Ay matakwil.
Bakit may isinulat pa bang Biblia? Meron pa po bang, bakit kaya sinabi ni Pablo, meron pa po bang ibang Biblia na isinulat noong panahon? Wala. No other gospel, there is only one good news. Ang ibig po sabihin ng mga talata, mga kapatid, sapagkat even sa kapanahunan ng mga apostol, ay nagkalat na po ang mga false teachers, mga huwad na mga ngaral. Ang ibig po sabihin ng talata, may mga mangangaral kasi na sinasamantala ang pagiging kakauntian ng nalalaman ng maraming mga tao. Ang ibig sabihin, mga kapatid, sinasamantala nila at babaguhin nila ang pagkakaunawa sa kasulatan at ipapaliwanag sa atin lang papalipit, pabaluktot, ang bahagi ng ilang mga kasulatan para po sa kanilang pagbabaluktot ay maayon sa kanilang turo at naayon po sa kanilang gustong ipangaral sa atin. Kaya ang sabi ni Paul sa verse 7, you are being fooled by those who deliberately twist the truth concerning about Christ. May mga mangangaral na deliberately sinasadyang baluktutin ang mga kasulatan na may kinalaman sa ating Panginoong Hesus. For example, ang sabi po ni Paul sa 1 Corinthians 15:19, 1 Corinthians 15:19, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men miserable. Babasahin ko po sa Tagalog, o sasabihin ko po sa Tagalog para lalo kong maintindihan. Ang sabi po ni Pablo, kung sa buhay lamang na ito, kung sa buhay lamang na ito tayo magsisiasa kay Jesus, wala nang ibang kahabag-habag, kundi kahabag-habag ka. If in this life only we have hope in, kung sa buhay lamang na ito tayo magsisiasa kay Jesus, at para matwist or mapilipit at magtugma sa kanilang mga aral, sasabihin po sa atin o sasabihin po nila sa mga tao, sorry po, Ate Tere, hindi ko kaya, mainit pala. Pakibalik. Pakibalik po, please. Hinaan mo na lang. Para po matwist o mapilipit ang talata, sasabihin nila sa atin na, kita nyo na. Ang sabi ni Pablo, kung sa buhay na ito'y kay Jesus ka lang matitiwala, kahabag-habag ka. Nakita nyo mga kapatid kung paano ang sasabihin sa atin na medyo kahawig nung sinabi ni Pablo na kung sa buhay lamang na ito, ikaw magtitiwala kay Jesus. Ang sasabihin nila, nakita mo na. Kung sa buhay mo, kay Jesus ka lang magtitiwala, kahabag-habag ka. Nakita nyo na ang mechanics kung paano nila manipulate ang isipan ng tao. Ang ibig pong sabihin at ipakahulugan at malinaw na sinasabi ni Pablo, mga kapatid, kung sa buhay lamang na ito tayo magsisitiwala o magsisiasa kay Jesus, totoo na kahabag-habag po tayo. Totoo na kahabag-habag po tayo. Ibig po sabihin, mga kapatid, hindi lamang sa buhay na ito, dapat nating ipagkatiwala, hindi lamang sa ang buhay na ito, ang dapat nating ipagkatiwala kay Jesus, sapagkat ang buhay na ito, mga kapatid, ay mayroong hangganan. Ang buhay na ito ay natatapos. Ang buhay na ito ay nawawala. Volatile. Ano ba yung volatile? Here today, gone tomorrow. Sa buhay na ito ay marami kang mararanasang disappointment. Sa buhay na ito ay tiyak masasaktan ka. Sa buhay na ito ay nababalot ka ng maraming pagkalungkutan sapagkat totoo na darating ang isang sandali na tayo ay pansamantalang maghihiwa-hiwalay. May lungkot, may sakit, at tiyak na masasaktan tayo. Ang buhay na ito ay marupok, natutupok, nasusunog, natatapos, nagwawakas. At anumang meron ka sa buhay na ito ay mawawala. Mga kayamanang pinaghirapan, mga kayamanang pinagpaguran ay nasusunog, kinakalawang,
pwedeng nakawin ng mga magnanakaw. Payamala pa, ang ipagkatiwala natin sa buhay na ito, ang sabi ni Pablo sa kanyang talata, higit nating ipagkatiwala sa Kanya ang buhay na Kanyang ipinangako, yung buhay na ipinangako ni Jesus. Ano yun? Isang buhay na Kanyang ipinangako, buhay na kasama niyang magmamana ng kaluwalhatian doon sa langit na bayan. Purihin ang Panginoon. Yes, marami pong mga talata, mga verses na pinagtatalunan ng iba't ibang relihiyon. Hayaan na lamang po natin sila magtalo-talo. Basta ang mahalaga, ano man ang nangyari, ay nangahawakan tayong matatag sa totoong sinasabi ng kanyang mga salita. Nevertheless, mga kapatid, maraming pinagtatalunan ng iba't ibang relihiyon. Malaman natin, mga kapatid, na may mga subjects, may mga stories, may mga verses sa Scripture na consistent, very consistent. Ang ibig sabihin po ay constant subject na patuloyan na kung babasahin natin ang Biblia mula sa unang aklat hanggang sa kahuli-huling aklat, makikita natin na paulit-ulit itong binabanggit ng ating Panginoon, mga katotohanang mababasa natin almost in every book, mga atas at instruction na binabanggit constantly, inuulit-ulit ng ating Panginoon over and over again. By the way, meron na ho ba sa ating may record na nabasa ang buong Biblia from Genesis to Revelation? Kung kayo po mga kapatid kong nasa online, gamitin po ninyo ang ano ba yun? Comment section, sabihin niyo, yes, ako, nabasa ko na. Ang alam ko si Kuya Ed, nabasa na ang buong Biblia. Kung babasahin daw po natin mga kapatid, ang buong Biblia, for example, mababasa natin doon na God is good and God is faithful. Kung babasahin po natin, mga kapatid, ang kabuuan ng Biblia, kahit saan ka sumuling, kahit anong aklat ang basahin mo, tiyak na tiyak, hindi pwedeng hindi ka makabasa ng mga talata o mga verses na nagpapahayag na ang Diyos natin ay tapat, na ang Diyos natin ay mabuti. God is good and God is faithful. Number 2, kung babasahin daw po natin ang buong Biblia, mga kapatid, pag binasa natin ang Biblia mula Genesis hanggang Revelation, hindi pwedeng hindi ka makabasa at hindi pwedeng hindi ka mapapaniwala na ang Diyos natin ay maawain, na ang Diyos natin ay mahabagin sapagkat yun ang kanyang katutubong taglay. Yun ang nature ng Diyos. Kahit saan mo tignan, ito ay paulit-ulit na sinasabi at ipinadadama sa atin ng Diyos na siya ay kailanman ay hindi tayo iwan, na siya kailanman ay hindi tayo pababayaan. God is good, God is faithful, and God is merciful. At ang kanyang pangako, I will not leave you nor forsake you, I will not abandon you. At kung magiging sensitibo po tayo, mga kapatid, kung magiging intentional lang tayo sa ating ginagawang pagbabasa sa kanyang aklat, hindi at never po natin makikita na may dalawang napakahalagang importanteng command na gusto niyang sundin natin, kaya paulit-ulit ito na kanyang pinaalala. Meron pong dalawang bagay tayong makikitang nakapaloob sa Biblia. Ano po? Anywhere, pagka po binasa natin intentional, meron po tayong talagang ang intention po natin ay maghanap ng katotohanan sa kanyang mga salita. Hindi po pwedeng hindi natin makita, mga kapatid, yung constant na sinasabi ng Diyos na, una, huwag kayong matatakot. Paulit-ulit pong sinasabi ng Biblia yan. Paulit-ulit po na sinasabi ng Biblia yan. Do not be afraid. Pangalawa, magkaroon tayo ng mapagpasalamat na attitude. Magkaroon tayo ng mga pusong mapagpasalamat.
Kahit po malakas ang ulan, talagang mga kapatid, hindi ko po kayo dinadala sa isang pag-aaral dahil sa parabang napapanahon o parabang relevant ang pag-aaral natin ito sa kasalukuyang sitwasyon. Hindi po mga kapatid. Anumang sitwasyon, o ulitin ko, hindi ko po kayo dinadala sa isang pag-aaral na parabagang iniuugma ko sa sitwasyon natin ngayong kasalukuyan, na parabang hindi mo maiwasan na dalawin ng takot, at hindi mo maiwasan na magtanong, meron pa bang dahilan at meron pa ba tayong makikita na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos? Meron. Meron po mga kapatid. Meron. Sa lahat po ng sitwasyon o sa lahat ng circumstances ng ating buong buhay, makita po sa atin mga kapatid ang katatagan at pagkakaroon ng isang pusong mapagpasalamat. Tandaan po natin, nangako ang Diyos na hindi natin haharapin ang hirap ng buhay na nag-iisa. Kailanman hindi po gagawin ng Diyos na samantalang tayo ay nasa gitna ng marami mga problemang katulad ng hinaharap ng mundo ngayon, iiwan niya tayo? No, no, no. Kapag tayo po ay pinahihina ng mga problema, nadi-discourage tayo, wala ng pag-asang sitwasyon ng mundo, sitwasyon ng ating buhay, doon higit ipinakikita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang katapatan. God is good. God is faithful. We ought to thank Him. Sa panahon na parabagang nasa dead end na tayo ng ating mga landasin, hindi na tayo makausad. Gusto na natin, kumbaga ay nasa dead end tayo, mag-u-turn na tayo, at parang natin sinasabing, suko na ako. No, 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 wag po. Gagawa ang Diyos sa daan ng buhay mo, kapatid. Gagawa ang Diyos sa daan ng buhay mo. Ang sabi po ng Panginoon kay Joshua, ano po? Joshua 1:9, tandaan mo ang bilin ko. Sabi ng Diyos kay Joshua, tandaan mo ang bilin ko sa iyo, magpakatatag ka. Be strong. Lakasan mo ang iyong loob. Have courage. Huwag kang matatakot o mawala ng pag-asa. Sapagkat ako ang Diyos, I am God, na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. I will be with you wherever you go. Pangako po ng Diyos kay Joshua yan. Pangako rin po ng Diyos sa ating lahat yan, mga kapatid. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Huwag tayong mag-U-turn ng walang kabuluhang pag-U-turn. Now, paano ba natin maipakikita o maipahahayag na totoong tayo'y thankful sa Diyos? Pag-aralan po natin sandali, mga kapatid. Gutom na ba kayo? Sandali na lang to, mga 32 pages na lang ho ito, mga kapatid. Pag-aralan po natin saglit ang isang salmo o awit na isinulat ng isang unknown author. Pero po itong salmong ito, mga kapatid, ay ina-ascribe ng maraming mga scholar kay Haring David, sapagkat doon po sa style ng kanyang writing ay pinakikita niya na marami siyang tinanggap na mabubuting bagay, maraming pag-iingat at pagpapala na tinanggap niya mula sa Panginoon. Ang sabi po sa Psalm 116:12-14, what shall I render to the Lord for all His benefits toward me? I shall lift up the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Sige pa. I shall pay my vows to the Lord at the presence of all His people. Ang sabi po nung sumulat, ang sabi po ng salmista, what shall I render to the Lord? Tingnan po natin, mga kapatid. Ano ba ang sa Tagalog, sa ibang salin, ang sabi,
What shall I give back? What shall I give back to the Lord for all His benefits? Ano ba ang pwede kong ibigay pabalik sa Panginoon sa lahat ng kabutihang ipinamalas niya sa aking buhay? Maganda po yung pagkakasabi, mga kapatid. Sapagkat hindi po sinabi ng talata na, paano ko babayaran ng Diyos? Di ba? Hindi po sinabi na, how much do I need to pay the Lord para sa lahat ng kanyang kabutihan? No, no, no. Buti na lang, hindi po gano'n ang pagkakasabi. Hindi po sinabi na, how much shall I pay? Ano ang aking ibabayad sa Panginoon? Huwag na huwag po natin, mga kapatid, tangkain o magkamali tayo na bayaran ang Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan sa ating buhay. Hindi po natin kaya. No, no, no. Hindi po natin kaya. At kung sakaling kaya man nating bayaran, kanino ba bang gagaling ang ibabayad natin? Ay hindi ba sa Diyos din? Naalala ko po, ang mother ko po, share ko sa inyo, ang mother ko po, nung siya'y kasama pa namin sa buhay, meron po siyang isang paboritong dialogue eh. Pagka po meron siyang inukwentong isang tao, pagka po ang nanay ko ay may kinukwentong isang tao na alam niyang meron siyang malaking utang na loob na dapat natanawin, ang sinasabi po ng mother ko, halimbawa, ang taong yan, kahit natadtarin ako ng pinong-pino, kahit natadtarin ako ng pinong-pino, ganyan ang dialogue ng nanay ko, talagang yung salitang yan, hindi ko kahit natadtarin ako ng pinong-pino, kulang pang ibayad ko sa laki ng utang na loob ko sa taong yan. Sa loob-loob ko, babayaran mo pala eh. Kahit gawin kang bopis, hindi mo talaga kayang bayaran yan. Hindi po. Ano ang dapat gawin natin sa utang na loob na? Ang utang na loob, mga kapatid, hindi po binabayaran yan. Yan po ay tinatanaw. Yan po ay tinatanaw. Ang sabi po ng psalmista dito, sabi, tinanong niya ang kanyang sarili, ano ba ang pwede kong ibigay sa Panginoon? Napakarami niyang ginawa at ibinigay na kabutihan sa akin. In other words, sinasabi ng psalmista na napakarami niyang benefits na pinatanggap o tinanggap sa Panginoon. Napakarami kong benefits na tinanggap sa Panginoon. Yes, bukod po sa kaligtasan, yan po ang mga kapatid, ibig kong marinig ninyong mabuti ito. Bukod po sa kaligtasan ating tinanggap, yan ho mga kapatid ang first and foremost. Yan ho ang regalong ibinigay sa atin ng Diyos nung tayo maging Kristiyano, nung tayo ma-born again, tinanggap natin ang kaligtasan nung walang bayad. Pero hindi natin maipagkakaila, mga kapatid, na bukod doon sa kaligtasan, bukod doon sa salvation, ay marami pang buntot na benepisyo ang pagiging isang Kristiyano. Hindi ka lamang naging Kristiyano at pagkatapos ay sinabi ng Panginoon, sige, tapos na ang aking biyaya sa iyo. No. Kundi magbuhat po, mga kapatid, noong tayo'y ma-born again, noong tayo'y nagpasyang tanggapin si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay, may mga kabagtot pong benepisyo yan. Ano-ano yun? Ano-ano ang mga benepisyo tinanggap natin kasama ng ating pagiging isang tunay na ligtas? Meron tayong joy. Di ba? Yes. I've got a joy down in my heart. Where? Down in my heart. Ano pa? Meron tayong peace. I've got a peace that passeth understanding down in my heart. Where? Meron akong kapayapaan. Meron akong kagalakan kasama kong tinanggap nung ako'y maligtas. Meron akong kalakasan. May peace, maraming mga reward, at marami pang mga blessing. Bonus na lamang po yun, mga kapatid. Maraming pansit. Napakarami kong benepisyo na tinanggap sa Panginoon. Ang sabi po ng salmista. Ngayon naman, mga kapatid, ang sabi ng salmista, ngayon naman, talungin po natin ang ating mga sarili.
Napakarami nating tinanggap ng mga benepisyo bukod doon sa ating pagiging ligtas. Napakarami nating tinanggap ng mga pagpapala. Talangin po, ngayon naman, ang sabi ni David, ngayon naman, ang sabi po ng salmista, I will take the cup of salvation, I will lift up the cup of salvation. Itataas ko ang saro ng kanyang pagliligtas, isasaysay ko ang kanyang pagliligtas, at aawitan ko siya ng mga papuring awit ng pasasalamat. I shall lift up the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Sige pa po. I shall pay my vows to the Lord at the presence of all His people. Yung pala ang dapat nating bayaran. Ano yung dapat nating bayaran? Yung ating mga pangako sa Diyos. Yan po ang hinihintay niyang bayaran natin. I shall pay my vows to the Lord at the presence of all His people. Bakit to sa presence of all His people? Bakit hindi sinabing at the presence of other people? Para makahawa ka? Para maging contagious ka? Para makontaminate mo yung mga taong kasama mo sa loob ng church sapagkat nakakahawa pong talaga ang nag-o-offer ng pasasalamat sa Diyos. Nakakahawa po talaga yung makita ng iyong mga kapatid sa loob ng church na hindi ka nagpapabayang bayaran ng iyong mga pangako sa Diyos. Lahat po tayo may mga pangako at lahat po tayo may vow, mga kapatid. Huwag po natin yun ang dapat nating bayaran. In other words, sinasabi ng salmista, napakarami niyang benepisyong tinatanggap. And now, ang sabi po niya, kukunin ko ang salo at itataas ang salo ng kaligtasan. Babayaran ko ang aking mga pangako sa harapan ng buo niyang bayan. Sa harapan ng buo niyang bayan. Paano po ba tayo magkakaroon ng puso mapagpasalamat? At bakit tayo laging nagpapasalamat sa Diyos? Kasi yun ay kanyang utos. Yun ay isang bagay na hinahanap at hinihintay sa atin ng Diyos. Remember yun pong kwento ng 10 ketongin, 10 lepers? Noon po ang ating Panginoong Jesus ay patuloy na naglalakbay papuntang Jerusalem. Doon po sa boundary, doon po sa pagitan, doon sa borderline ng Galilee at ng Samaria, ay may nadaanan siyang 10 ketongan at nung makita ang ating Panginoong Jesus, Jesus! Nagmamakawa, Jesus, help us! Bakit po nasa pagitan nasa boundary ng Galilea at Samaria? Alam po ninyo mga kapatid, ibang lockdown noon eh. Pag kami ketong ka, hindi sila tatanggapin sa Galilea, hindi sila tatanggapin. Diyan kayo. Iba po, ang lockdown po ngayon, huwag kang lalabas ng syudad mo. Noon hindi, bawal kang pumasok sa syudad. Kaya nandoon sila. Isipan ko lamang po yun. Hindi po sinasabi sa Biblia yun. At nung mapatapat si Jesus sa kanila, ang sabi pa ng Panginoon sa kanila, umalis kayo. Magpunta kayo sa high priest, magpunta kayo sa sacerdote, sa punong sacerdote, at sabihin ninyo na magaling na kayo. Yun ho kasi ang nag-declare ng health clearance ang high priest Hindi ba, Pastor? Ang punong sacerdote, malinis ka na. You can rejoin your society, the society. At noong yung 10 po ay naglalakad, merong isa na samantalang sila ay naglalakad, ay nakita niyang, gumagaling ako Aba, sinagot ni Jesus yung prayer ko At ang kanyang ginawa, hindi po natiis ng kanyang damdamin sapagkat merong pusong talagang gustong magpasalamat. Ang kanyang ginawa ay nag-U-turn. Doon po papunta sa sacerdote, hindi niya inunulan sa sacerdote. Nag-U-turn siya, going where? Back to Jesus. Back to Jesus. Mga kapatid, marami tayong
blessing, di ba? Marami tayong mga, kung pipilitin, kung magiging intentional tayo sa paghahanap, makikita natin marami tayong mga hibik, mga pagluha sa Panginoon, kanyang tinugon. Natutunan na ba natin mag-blessing? Natutunan na ba natin mag-U-turn at bumalik kay Jesus? Sasabihin sa yung ketongin po, mga kapatid, malayo pa. Nagpatira pa na. Nagpatira ba ang sabi sa Panginoon? Praise God! Purihin ang Panginoon. Tapos, sabi ni Jesus, hindi ba 10 ang gumaling? Hindi ba 10 ang gumaling? Bakit itong dayuhan pang Samaritanong ito? Kumbaga sa atin, bakit ito pang hindi Kristiyanong ito ang natutong bumalik at magpasalamat? Bakit ito pang estranghero ito ang natutong mag-U-turn at bumalik kay Jesus? Ang sabi po ni Jesus, where are the 9? Nasaan yung siyam? Mga kapatid, angkinin po natin yung tanong. Nasaan ako? Nasaan ako noong maramdaman kong binilas ako ng Panginoon? Nasaan ako nung mapatunayan kung tinugon niya ang lahat ng aking mga problema sa buhay? Nag-U-turn ba ako? Nag-U-turn ba ako at pagkatapos ay sumamba sa Panginoon at nagpasalamat? Praise God! Praise God! Kung sasagutin po natin, mga kapatid, yung tanong, ano ang isasagot natin? Doon sa tanong ng ating Panginoong Jesus, nasaan yung siyam? Matagal ko na pong saan nga ba napunta yung siyam? Pastor, saan ba yung siyam? Di ba? Saan yung siyam? Siguro nandoon, ini-enjoy yung blessing. Na pagkatapos matanggap yung blessing ng pagpapala, ng pagpapagaling ng Panginoong Jesus, tsaka na yan. Tsaka na yan. Mga kapatid, hinihintay. Bakit tayo dapat magpasalamat? Laging magkaroon tayo ng pusong laging nagpapasalamat. Inaasahan po ng Diyos sa kanyang mga anak niya. Inaasahan po ng Diyos sa kanyang mga anak na tayo mag-ualay sa kanya ng mga papuring awit at pagpapasalamat. Bakit? Sapagkat it is a command, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalilimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Alam niyo, kung minsan, totoo mga kapatid, na sa kalagayan po natin ngayon, nahihirapan tayo magsabi ng Amen. Nahihirapan tayo magsabi ng Yes, Lord, thank you. Thank you dahil sa dami ng, hindi natin masabi yung thank you dahil sa dami ng mga pinagdadaanan natin o pinagdadaan ng pagsubok at mga problema sa buhay, sa kasalukuyang sitwasyon na mahigit 1.5 taon na. Hindi lamang po tayo, kundi halos lahat ng bahagi ng mundo, mga kapatid. Alam ko rin na halos lahat sa atin, maraming mga pinagdadaan ng problema ng pandemya. Pwedeng sasabihin ng marami sa atin, meron pa bang pwedeng makita na ipagpasalamat in times like this, sa panahong katulad nito? Mga kapatid, sa totoo lang, at ibig kong ipaalala sa lahat, mga kapatid, na kung magiging intentional po tayong totoo, na kung magiging intentional lang tayo sa ating paghahanap, hahanapin po natin, mga kapatid, kung nasaan ang meron tayong makikita. Kahit mahirap ang sitwasyon, kung hahanapin mo lang hard enough, tiyak na may makikita tayong mga bagay o pangyayari sa ating buhay na maituturing nating blessing na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Meron sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, na may makikita tayong pagpapala na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. There's always something
Ano po ang title natin? There's always something that we can find to thank the Lord. Look harder, kahit hindi mo na ilayo. Mga kapatid, yung sinasabi ko po, na may makikita tayong pagpapala na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Look harder. At sa atin pong paghanap, hindi mo na kailangan ilayo ang paningin mo. Hindi mo na kailangan ilayo ang paningin mo. Dito lang sa loob ng church, mga kapatid. Hindi ba? Hindi ba po? Hindi ba pwedeng maalala at sabihin natin, oo nga pala. Oo nga pala. Kabilang nga pala ako sa grupo ng ilang mga kapatiran, ilang isang church na kung saan nadadama ang pagmamahalan na may pastor na nangangalaga at grupo ng mga kapwa na naglilingkod kay Jesus, caring for each other. Yan po mga kapatid. Dito lamang po sa loob ng church. Pag nakita mo ang iyong kapatid, pwede mo siyang kalabitin at sabihin na, hindi mo ba pwedeng kalabitin ang iyong katabi at sabihin sa kanya, kapatid, hindi mo pwedeng kalabitin, malayo. Kapatid, you're such a blessing to me. And I thank God for that. Kapatid, blessing ka sa akin. Pastor, blessing ka sa akin. Ang kanyang pamilya, blessing sa aming pamilya. At ipinagpapasalamat ko yun sa Panginoon. Nagagat ninyo mga kapatid, dito, wag na ho ninyong sinasabi ko, look hard enough, wag nyo na ilayo ang inyong tingin, dito lamang sa loob ng ating iglesia. Ay, marami kang mga kapatid na pwede mo kalapit. Kapatid, blessing ka sa akin, alam mo. At ipinagpapasalamat ko yun sa Diyos. Nakakalimutan ba natin yun, mga kapatid? And I thank God for that dahil doon ay nagpapasalamat ako sa Diyos. Marahil, meron at madami sa atin na nanalangin na sana, Lord, sagutin mo na po ang situation, ang sitwasyon, problema ng aming pamilya, ang problema ng aming bansa. Pero dapat nating malaman, mga kapatid, dapat nating malaman at ibig ko itong pagdiinan sa inyo, mga kapatid, na kung minsan, hinahayaan ng Diyos na magkaroon ng gap yung ating panalangin at yung kanyang pagtugon. Kung minsan, mayroong gap between prayer and answered prayer. Kung minsan, mayroong gap yung praying and receiving, meron po. At sa pagitan po ng paghihintay na yon, mga kapatid, sa pagitan po ng paghihintay na yun ay doon tinetest ng Diyos ang ating mga pananampalataya na matutunan natin ng magtiwala at maghintay sa Kanya. Minsan, 1 week, 1 month, 2 months, 1 year, 2 years, walang sagot ang Panginoon, mga ganon. Ibig kong malaman natin, mga kapatid, na yung ating waiting season, na yung ating mga paghihintay, ay hindi po ito wasted time, hindi po ito wasted season. Wala pong nasasayang na oras sa ibinibigay nating mga panahon samantalang hinihintay natin ang pagsagot ng Diyos. No, hindi po. Ano kaya? Kailan kaya matatapos ang pandemyang ito? Mga kapatid, sa pagitan po ng mga oras na yun na tayo naghihintay, meron pong eksenang nagaganap. Sapagkat tinitignan ng Diyos ang right timing na ibigay sa atin ang kanyang kasagutan. Ang ibig sabihin, mga kapatid, yun pong naranasan nating waiting season, it is not a wasted season. Therefore, safe to believe that we need to trust Him no matter what. Kailangan nating magtiwala sa Diyos, ano man ang mangyari. Okay, balik po tayo sa ating worship service. Konti na lang ito, Pastor, mga kapatid, pag kayong aalis, magsasalo-salo ho tayo. Pagkatapos ng blessing na ito, blessing naman ang pansit. So, at present Christian generation daw po, mga kapatid, medyo pasintabi po, medyo magiging tanggapin natin ang katotohanan po na sinasabi ng mensahe.
The present Christian generation daw po ngayon, mga kapatid, I hope na hindi po sa atin. Marami sa mga church-goer ang gusto lang tumanggap pero hindi po layon ang magbigay. Katulad ng sinabi ng salmista, "What shall I give back to the Lord for all the good things He has done for me?" Parang sumusugat, ano po? Opo, pumupunta tayo sa church para makasama ang mga kapatid sa worship service. Tama lang at given po na pwede tayong umasa at yak na meron tayong makukuha at meron tayong makukuhang blessing sa tuwing tayo po ay a-attend ng pananambahan. Meron at meron. Meron at meron. Subalit mamimiss po natin ang totoo at mas mahalagang kahulugan ng pananambahan. Gusto ko pong ulitin ito, mga kapatid. Mamimiss po natin ang totoo at mas mahalagang kahulugan ng worship service. O hindi po, mamimiss po natin ang totoong kahalagahan at kahulugan ng worship service kung doon lamang mapopokus ang ating intensyon sa pagpunta ng worship service. Hindi natin maranasan o makita ang totoong beauty ng pagsamba sa Diyos. Kung yun lang po ang magiging thinking ng ating pag-attend, ulitin ko po, hindi po natin maranasan ang totoong kagandahan, ang katamisan, ang beauty ng worship service kung ang ating thinking, mga kapatid, ay doon lang matutuon sa ano ba ang makukuha ko at pwede kong matanggap pag ako'y nag-ukol ng panahon sa pagpunta sa sambahan. Mababasa lang ako ng ulan. Aabutin lang ako ng ngayon pa. Si Kuya ADR naku, talaga magugutom tayo sa haba magmensahe niyan. Quote, unquote, may mga churchgoer daw po na kung ang mindset kung minsan ang kanilang pagdalo, ano ba ang makikita, ano ba ang makukuha ko sa church kung sakaling mag-ukol ako ng panahon this morning. Reminder lang po, worship primarily is not getting what we want. Ang pananambahan lang po, hindi lamang yung hindi lamang po yung tanungin natin ng ating sarili, ano ba ang makukuha ko? Ano ba ang mapapala ko? Kundi, what can I give back to God? What can I render back to the Lord, to all His benefits? How can I give back something to God after all na inilampas niya ako sa maraming mga pagsubok, maraming mga problema ng buhay na madalas, mga kapatid, ay nakakalimutan at nakakaligtaan natin? True worship is not about what we can get, but about what we can give. Aray. Ang isa po sa and worship at its best, ang isa po sa pinakamagandang pakahulugan ng salitang pananambahan, ito daw po ay yung grupo ng mga tao. Grupo ng mga tao na sa panahon ng kanilang paghahanda, Sabado night, na sa panahon ng kanilang paghahanda, pagpunta sa sambahan, kinabukasan araw ng linggo, ay kasama nilang inihanda, dala-dala nila, bit-bit-bit nila yung mga pangako at mga vows na kanilang i-render back to the Lord. Hindi lamang po financial, mga kapatid. Gusto ko maging maliwanag po sa atin ito. Ang pagbibigay po, ang atang pagbabayad po ng ating mga pangako sa Diyos ay hindi lamang po financial na bagay. Hindi po issue rito ang pera lang. Wala po tayong pinag-uusapang pera dito, mga kapatid. Ang pinag-uusapan ay ang pagtupad ng ating mga pangako sa Panginoon. Ano-ano yun? Mga talento, mga kakayahan, mga ability, mga maliliit na ministry na pinangako natin, ipaglilingkod natin ng tapat sa Diyos. Yayamang ito ipinangako natin sa Diyos, mga kapatid, bilang tanda ng ating pagpapasalamat, bayaran natin ang ating mga pangako sa Diyos. Pay our vows in front of His people. Ang sabi po ng ating pag-aaral kanina, yung unang pag-aaral, kung babasahin po natin ang Biblia, hindi pwedeng hindi mo madaanan at hindi pwedeng hindi ka mapapaniwala na ang Diyos natin ay tapat. Now,
Kung ang Diyos naman po ang babasa ng istorya ng ating buhay Kristiyano. Sana po mga kapatid, hindi po ito too good to be true, kundi makita ng Diyos na tayo rin ay nagtatapat sa Kanya. Ibig ko pong mag-promote. Alam po ninyo mga kapatid, di ba aling mapahaba? Okay na lang. Mahaba na rin lang Nahahabaan ko na. Alam po ninyo mga kapatid, isa ho sa madalas kong sabihin sa Panginoon. Binabanggit-banggit ko ito sa Kanya. Every time na makikipag one-on-one ako sa Diyos, ang sinasabi ko sa Kanya, Lord, di ba alam mo naman, kahit ganito lang ako, ako lang ito mga kapatid, ako lang ito. Sinasabi ko sa Diyos, kahit ganito lang ako, Lord, kung kaya ko din lang, yung mga inuutos mo sa akin, lagi akong call. Laban ako. Hanggat pinagkakalooban mo ako ng lakas, hanggat ang isipang ito ay nagtatrabaho ng maayos, Lord, kung ano man ipagawa mo sa akin, call ako, laban ako. At kung sakaling hindi ko naman kaya, alam ko naman, hindi mo pagagawa sa akin ng isang bagay na hindi ko kayang gawin, nalagpas sa aking boundary. At kung hindi ko ito kaya, alam ko naman, Panginoon, isusupply mo ang strength, isusupply mo ang wisdom, isusupply mo ang kalakasan. Kung minsan tinatanong ko ang sarili ko, andito si Ate Sally, ano ba ginagawa ko dito sa loob ng choir? Di ba? Mamaya po, aawit ang choir. Ano ba ginagawa ko dito sa loob ng choir? Niisip ko na, pag wala ako, hindi naman kakulangan. Totoo po yun. Pag nandun ako, kasama ako, hindi naman karagdagan. At least pamparami, ano po. At saka, tinatanong ko ang Diyos na, Lord, bakit pa nilagay mo sa puso ko ang hilig ng pagkanta? Hindi mo naman ako binigyan ng magandang boses. Gusto niyo patunayan ko ngayon? Hindi ba? Hindi. Alam niyo, maliwanag ko ang sagot sa akin ng Diyos. Yes, maliwanag. Bakit? Ikaw lang ba ang Kristiyanong sintunado? Hindi naman O sige, sino ba ang katabi mong nagpa-practice? Sino ba ang katabi mo pag nagpa-practice kayo? Wala ho siya rito Wala siya rito. Si Kuya Dennis. Yun pala Kita mo na, di ba totoo yung sinabi ko sa'yo? Na hindi lang ikaw ang Christian. Biro lang po yun. Biro lang po. Basta't ang mahalaga, binigyan kita ng awit sa iyong puso. Ipaglingkod mo yan. Mahalaga mga kapatid, lahat tayo binigyan ng talento, lahat tayo binigyan ng ability, lahat tayo, I have a song that Jesus gave me. Merong awit sa puso ko na nilagay ang Diyos. Aawitin ko ito. Ipaglilingkod ko ito. Madalas nga sinasabi sa akin ni Kuya Nonoy, alam ko biro lang naman to. Wala ka kanina. Ang ganda ng awit ng choir. Totoo po yun. Totoo po yun. Hindi po tayo makakapag-amen thinking na wala naman tayong nakikita o dapat na ipagpasalamat sa kasalukuyang sitwasyon. Mga kapatid, para po tayo matauhan. I-remind po natin ang ating mga sarili that there is always something in our life that we can be thankful for. Meron at meron po tayong makikita sa ating mga buhay na dapat nating ipagpasalamat. At kung hindi pa ho tayo nakatauhan mga kapatid, let me say to you this thing, meron po chance, lagi po tayong may pagkakataon na sabihin sa Panginoon, thank you Lord. Mga kapatid, bakit ba tayo narito ngayong umaga? Hindi ba't ginising tayo ng Diyos kaninang umaga na taglay natin ang buhay at kalakasan? Hindi ba't patuloy na ipinoprovide ng Diyos
ang araw-araw na pagkain na inilalagay niya sa ating mga table. Araw-araw yan. Every meal. Salamat sa kalusugan ng dahil doon ay patuloy tayong nakakapagtrabaho. Salamat at patuloy tayong nakakaranas ng kalakasan, mga proteksyon at bawat opportunity na binubuksan ng Diyos para po sa atin at sa ating mga pamilya. At thankful po tayo dapat sa maraming mga blessing na araw-araw na natanggap natin sa Panginoon. At pag hindi po pa rin po tayo na-remind mga kapatid, at pag na-remind na po tayo sa mga katotohanan ito, mga kapatid, we cannot help it. Hindi po natin mapipigilan na sabihin sa Panginoon, Lord, salamat po sa iyo. We cannot help it but give thanks to God, give praises to the Lord. Alam niyo mga kapatid, kung nabasa talaga natin ang Biblia, kung binabasa po natin, very clear po ito na sinasabi ng Biblia. Na as Christians, we ought to praise and thank God because it is His command. Utos niya po ito eh. And we ought to thank God, malapit na ako matapos, we ought to thank God in spite of, sa Tagalog, dapat po tayong magpasalamat sa Diyos sa kabila ng lahat. Sa kabila ng lahat. Talaga ba? Talaga ba? Dapat na tayo magpasalamat sa Diyos in spite of? Kahit na kulang sa bilog, ang laki ng mata. Kahit na ang mata natin ay parang butas ng alkansya. Dapat ba ako magpasalamat sa Panginoon kung kahit na kulang sa puti? Kulang sa height? Dapat ba kayo magpasalamat sa Panginoon kung kulang sa ganda? Hindi ko humakita mga kapatid kung meron ko. Lahat ng kayo maganda eh. Yes! Marami tayong kakulangan sa buhay. Akala lang po natin yon. Kulang sa height, kulang sa ganda, kulang sa talino. Akala lang natin yon. Pero no matter what, dapat po tayong, yes. Dapat po tayong magpasalamat, ipagpasalamat ang lahat ng bagay na kung ano man tayo nakikita natin. Hindi yung ang nakikita natin ay yung kakulangan natin sa buhay na ito. Marami kang kulang. Can you thank God sa kabila ng mga kakulangan sa buhay na ito? Akala mo lang yon na maraming kulang sa iyo. Mga kapatid, meron po akong personal na paniniwala na mas matamis po sa pandinig ng Diyos pagkakang isang taong hindi niya inaalintana yung mga kakulangan niya sa buhay, ay sa kabila ng lahat natututo siya magpasalamat sa Diyos. Bakit? Kasi po, ang sabi po sa 1 Thessalonians 5:16, 1 Thessalonians 5:16, always be joyful. Be joyful eh, parang okay lang yun. Pero always, always, kahit na walang ka-joyful, be joyful. Never stop, basahin po, never stop praying. Totoo, magpapasalamat ako sa Diyos at magpapatuloy sa aking mga pananalangin kahit na hindi ako nakakatanggap ng sagot. Hello, mga kapatid, sabihin nga po ninyo na, yes, Lord, magpapatuloy ako ng sa aking mga pananalangin kahit hindi ako nakakatanggap ng sagot. Kung ayaw ninyong pumalakpak ako, mga kapatid, ako mag-isa papalakpak. Para sa talaga. Yes! Kasi kung minsan, mga kapatid, ibig kong bigyan ng konting pagpapaliwanag. Kasi kung minsan, mga kapatid, maliho yung konsepto natin sa pananalangin eh. Malaman natin, mga kapatid, na ang prayer, ito po ay idea ng Diyos. Ibinigay po sa atin ng Diyos yung pribilehyo na tayo makalapit sa Kanya sa pamamagitan ng ating mga panalangin, sa pamamagitan ng ating paghibik, na mapakinggan niya tayo. Pero hindi lamang, ang panalangin po ay two-way communication. Gusto ng Diyos na marinig niya ang sasabihin natin.
Pero gusto rin ng Diyos na marinig natin ang kanyang sasabihin sa atin. Hindi po natin marinig, mga kapatid, ang matamis at malambing na tinig ng Diyos kung distracted po tayo ng maraming mga bagay sa mundong ito. Ang panalangin, Lord, gusto ko nito, gusto ko nito, gusto ko nito, gusto ko ng bagong cellphone, gusto ko ng bagong boyfriend, gusto ko ng bagong damit, gusto ko ng bagong... Lord, ito, gusto ko ito. Sasabihin ng Diyos, teka muna, anak. Teka muna. Makinig ka sa akin. Makinig ka naman. Sasabihin ng Diyos, ito ang gusto ko sa'yo, ito ang gusto ko sa'yo, ito ang gusto ko sa'yo. At kung, mga kapatid, hindi man sinasagot ng Diyos kaagad-agad ang ating mga prayer, malaman natin na sa pagitan po ng ating mga paghihintay, mayroong eksenang nagaganap. Sapagkat doon sa panahon na tayo naghihintay, yes, sapagkat iniibig ng Diyos na ibibigay sa atin ang lalong higit na kailangan natin. Kung minsan nagtatampo tayo sa Diyos sinasabi natin, ang matagal ko na, Lord, ano ba? Ang tagal na. 35 years na ako, wala na ang age ko sa kalendaryo. Hanggang ngayon, wala pa ako naliligaw. Meron pong waiting season na sa panahon yun, mga kapatid, ay merong ekselang nagaganap sapagkat iniisip ng Diyos ang lalong mabuti para po sa atin. Hindi po yun, Lord, ito ang gusto ko, ito ang gusto ko. Hindi, sabi ng Diyos, ito ang gusto ko sa iyo, ito ang gusto. Sapagkat ito alam kong lalong mas mabuti sa iyo. Kung minsan nananalangin tayo, nagtatampo tayo sa Diyos, hindi mo sinasagot. Nakakalimutan natin na marami namang blessing na ibibigay ang Diyos sa atin na kahit na ito, hindi natin hinihingi. Yes, may mga bagay na sabi ng Diyos, ayoko niyan para sa iyo. Hindi mo hinihingi ito, pero ibibigay ko sa iyo. Tuloy tayo. Never stop praying. Be thankful in all what? In all, sa lahat ng pagkakataon. Ano man ang Lord, magiging thankful ako sa iyo kahit na medyo nagkabawasan sa trabaho. Kahit na nag-positive ang... yes. Be thankful kahit na problemado ang pamilya. Sa lahat ng nangyayari sa aming mga problema sa buhay, magpapasalamat. Sobra ka na. Sobra ka na, Lord. Kung baka saan sabi natin. Pero ano pa kasi sabi? Sige po. Always be joyful, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Ayun pala. Kaya pala inuutos sa atin na lagi tayong magpasalamat anuman ang circumstances na nangyayari sa atin. Bakit? Sapagkat this is the will of God. Ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos na kahit na ano ang nangyayari sa ating mga buhay, mga kapatid, makita tayo sa pagpapasalamat sa Kanya. Why? Ito po ang kalooban. Halik kayo. Meron pong mga passages sa Biblia na nagsasabi na pagkakawala po tayo sa will ng Diyos, kaya ang utos niya ay never live out of the will of God. Huwag kang mabuhay na labas sa kalooban ng Diyos. May mga passages po na nagsasabing pag wala ka sa kalooban ng Diyos, nagkakasala ka. Magkakasala ka. Ewan ko po kung tatanggapin ninyo, the same line of logic, hindi po tayo nagpapasalamat sa Diyos, wala po tayo sa Kanyang will. Sabi niya, for this is God's will for you. Wala po tayo sa kalooban ng Diyos. At pag wala po tayo sa kalooban ng Diyos, nagkakasala tayo. Kapatid, mabuti na yung safe. There's always something we can find that we should be thankful. Ano man ang circumstance. Thankful in all circumstances. Yes, yes, yes. Be thankful in all circumstances, for this is the will of God for you. Sige po, yung huling talata. Yung huling talata, yung 1 Thessalonians 5:16. Always be thankful, never stop praying. Be thankful in all circumstances. For this is God's will for you who belong to Christ Jesus.
Now, isang diretsong tanong, mga kapatid. At gusto kong isang diretsong sagot, matapat na tanong, matapat na sagot. Itaas nga po ninyo, who among you really belong to Jesus? Sino sa atin ang totoong na kay Jesus? Okay, praise the Lord. Now, sinasabi natin na, now I belong to Jesus, Jesus belong to me. Maging mapagpasalamat po tayo, mga kapatid. Maging mapagpasalamat po tayo. Kalooban pala ng Diyos sa isang tao, lalo na sa ating mga Kristiyano, na tayo'y maging mapagpasalamat in spite of. Tapos na po tayo. Since dinedeclare natin na tayo ay kay Jesus, now I belong to Jesus and Jesus belong to me. You ought to praise God, you ought to thank God in all circumstances. Sa King James ang sabi, in everything, sa lahat-lahat. Si-share ko po sa inyo ang isang karanasan ko sa isang pinaka-busy street sa San Francisco. Kayo po, nasanay magpunta sa Amerika. Sa San Francisco po ay merong isang mahabang street doon. Powell Street. From one end to one end, mahaba po yun. Yung isang end papunta po doon sa may Bay Area. Nung ako po'y isang hapong papauwi na papunta balik sa hotel, naglalakad po ako dito sa Powell Street. At sa hindi kalayuan, may natanaw akong isang lalaki. Parang mini taong grasa na nakasalampak sa kalye at meron siyang lalagyan ng kanyang limusan. Yung beggar. Alam niyo, hindi lang naman ho dito sa Pilipinas meron pulubi. Sa Amerika naman meron. At nung ako'y mapatapat sa kanya, naikwento ko na ito, biglang iginanon niya yung kamay niya sa akin. Nagulat ako. Nakalahad na gano'n. Ginawa ko. Dumukot ako. Pumili ako. Siguro mga 4 na quarter. 2 tig 20. 4 na tig 25 cents. Ang ibig sabihin nun, $1. $1. Nung inabat kang ganyan, binabat kang ganyan. Biglang nagsalita. Kumain, dagdagan mo naman. Tagalog, Pilipino. Sabi ko, ang sosyal naman pilubi nito. Dumayo pa sa Amerika para mamalimos. Napakasosyal. Ang inisip ko, sa Pilipinas, hindi pa ako nakapaglimos ng 25 pesos sa isang 20. Yan 50 pesos yan kung kukwentahin mo dito sa atin. Pagkatapos, sasabihin sa'yo, dagdagan mo naman, para ba sabi, ang kunat mo naman, napakabarat mo naman. Dapat siyempre magpasalamat ka, hindi ba? Mga kapatid, every time nagaganyan po natin ang kamay natin sa Diyos, lagi naman siya nagbibigay. Akala lang natin kulang. Akala mo kulang kasi sobra ka sa lifestyle mo. Hindi kulang ang biyaya ng Diyos sa iyo. What then is being thankful? What then is being thankful? Having a thankful, grateful attitude is a habit. Ito po ay isang lifestyle. Yung tayo maging mapagpasalamat sa Diyos. It is a way of looking at the world and all the good things in it with a feeling of appreciation, regardless of whether or not your current situation is your liking. Matuto daw po tayo, mga kapatid, na tignan ang mundo. What a wonderful world, ang sabi po ni Louis Armstrong. Masarap pa rin mabuhay dito sa mundo. At sa atin pong pagtingin, mga kapatid, huwag po nating tignan yung anumang mga bagay na hindi maganda. Ang matutunan natin na kahit tayo titingin sa kapaligiran, yung magagandang bagay na makikita natin na ginagawa ng Diyos. Remember,
Our Lord, our God knows what's best. Slide, please. Last slide. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Sampalatayanan po natin ang kabutihan ng Kanyang puso. God is too wise. Yung naunang mga talata, mga kapatid, kung meron. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. Napakatalino po ng Diyos para magkamali. Napakabuti po ng Diyos para hindi maging mabuti sa atin. So, dapat po, katulad po noong ating topic, mga kapatid, ng ating title, there is always something for which to be thankful for. Marami tayong makikitang bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Huwag po natin itong pagpalain po tayo ng Panginoon.